May isa pong congressman, si Congressman Paulo Ortega, ay nais niya pong ipanukala na babaan ang minimum age ng tatakbong senador at ng presidente at saka vice president and president. Kung sakasakaling itong batas na to makakalusot po sa Kongreso and sa Senado, 2028 pwede na po tumakbo si Vico Soto. If ever po na halimbawa magwa one-on-one po sila ni VP Sara Duterte, sino po ang pwede nyo iboto? Si Vico Soto po actually. Kasi ano na po siya, established na po yung ano niya, yung credential na established na po. Ang dami niya na pong nagawang maayos, tama. Kung sakasakaling magwa one-on-one si VP Sara Duterte at si Mayor Vico Soto sa pagkapangulo. Soto sabi niya okay. Sino iboboto mo? Yung totoo, sir. Siyempre, bilang isa na rin sa kabataan tinutukoy mo, mas matunog ang pangalan, mas malinis, arguably mas malinis, mas patok ngayon, Vico Soto talaga. If ever na ang isang Mayor Vico Soto ay tatakbo, tapos ang kalaban niya one-on-one, VP Sara Duterte, sino po ang maaaring iboto ninyo bilang kabataan? Sa akin po si Mayor Vico. Kami. Ikaw Vico rin? Kasi Bakit po? Sa akin po kasi parang mas ano po siya ngayon mas nararamdaman po namin si Mayor Vico kahit po taga Maynila po ako. Kahit hindi ako taga Pasig, parang feel ko po, nakikita ko po na transparent po siya sa mga tao po, na ano po siya talaga, responsive po siya kapag may mga problema po agad yung mga tao po. Unlike po sa Vice President po ngayon, aside from mga mga confidential issues po, parang hindi rin po nagpapakita at mga hardest times na kailangan siya. May isa pong congressman, si Congressman Paulo Ortega, ay nais niya pong ipanukala na babaan ang minimum age ng tatakbong senador at ng presidente at saka vice president and president. Sa mga senador mula 35 ngayon magiging 30 na, tapos sa vice president and president mula 40 years old gagawin ng 35. Sa tingin niyo po ba maganda po na maipanukala yung ganitong batas? Para po sa akin, okay lang po. As long as yung sa credential po kasi parang mostly ngayon yung mga kabataan, yung kagaya ko, or even hindi kabataan, basta may knowledge po, or knowledgeable, or nakiki-involve na po. Mostly titignan po namin is yung credential po ng isang tumatakbo. Hindi po kami, parang, siguro for me, wala naman sa age, as long as kaya niyang panagutan, kaya niyang gawin yung responsibility ng, for example, senator or president, regardless sa age po, basta, ayun po, from credential po talaga. Kung sakasakaling itong batas na to makakalusot po sa Kongreso and sa Senado, 2028 pwede na po tumakbo si Vico Soto, ang mayor ng Pasig. If ever po na halimbawa magwa one-on-one po sila ni VP Sara Duterte, sino po ang pwede nyo iboto? Si Vico Soto po actually. Kasi ano na po siya, established na po yung ano niya, yung credential na established na po. Ang dami niya na pong nagawang maayos, tama. And even yung recently po ngayon sa flood control, parang siya po yung nag-start na ipa-check lahat and everything po. So, para sa amin po, kasi sa kagaya ko na medyo aware na din sa politics po, sobrang gusto po namin, kung, for example, tumakbo si Vico Soto po, gusto po namin na siya yung manalo po. Ano bang qualifications para maging presidente? Napakababa, di ba? Read and write. Tapos yung edad nga na yon na 40, tama? 40, no? So, pag binaba mo yun sa 35, parang wala naman nangyari. Ganun pa rin. So, parang para sa akin lang, doesn't really make much of a change. Para sa akin, dapat ang baguhin nila, hindi sila mag-focus dun sa edad. Hindi sila mag-focus dapat dun sa credential, dun sa antas ng pag-aaral na nakamit niya, edukasyon niya, sa background niya, narating niya sa buhay na iambag niya sa bansa, mga panukalang na ipasa, ganun. Dapat dun sila mag-focus, hindi sa Ibig mo sabihin, sir, as long as yung 35 years old, pasok doon sa mga sinasabi mo, okay lang. So kahit anong edad, honestly, basta yung experience at narating na, pasok doon sa credentials ng kung pagiging presidente. Honestly, ganun din sagot ko sa pagiging senador. Hindi lang dapat. Tapos may tanong pa ako, sir, bonus question na lang to. Sa 2028, kunwari lang hypothetical lang to,
Dahil nga gusto nilang ibaba yung edad eh. May isa kasing maaaring mag-qualify na mukhang matunog din naman na gusto ng mga kabataan. Kung sakasakaling magwa one-on-one si VP Sara Duterte at si Mayor Vico Soto sa pagkapangulo. Soto eh, sabi na eh. Okay. Sino ang iboboto mo? Yung totoo, sir. Siyempre, bilang isa na rin sa kabataan tinutukoy mo, mas matunog ang pangalan, mas malinis, arguably mas malinis, mas patok ngayon. Vico Soto talaga. Vico Soto, no? Kung sila lang, no? Hello, ma'am. May isa po kasing congressman na ipinanukala niya o gusto niya ipanukala na ibaba yung edad ng pwedeng tumakbong presidente sa 2028. Kasi ngayon, ang kasalukuyan natin batas, sinasabi na pwedeng tumakbo pagka-presidente pag 40 years old pataas. Si Kong Paulo Ortega ng La Union, gusto niyang gawin na 35 years old na ang pinakabata na minimum age para tumakbo bilang presidente. Sa palagay nyo, maganda ba ito na may sa batas or ang pagiging mas bata ba ay pangit para sa inyo para tumakbong presidente o maganda naman? Sino mauna? Sino muna? Ikaw muna daw, sir. Ako po, feel ko po, wala naman po siya sa edad, basta educated yung tao and may enough knowledge po about sa mga bata, sa politics, ganun po. So, hindi naman po nagmamatter kung mas bata as long as knowledgeable po siya kung paano mag-handle ng mga bata. Yes, mga situations po about politics. Ikaw, ma'am. Ganun din po. Parang hindi naman po siya nagbe-base sa edad. As long as kaya naman po nilang i-ayos po yung community. Ito, segue na lang kasi may kinalaman din dyan. If ever na yung batas na yan ay maisabatas nga, no, makapasa sa Kongreso and sa Senado, if ever na ang isang Mayor Vico Soto ay tatakbo, tapos ang kalaban niya one-on-one, VP Sara Duterte, sino po ang maaaring iboto ninyo bilang kabataan? Sa akin po si Vico. Mayor Vico. Kami. Ikaw, Vico rin? Vico. Bakit po? Nakalive po tayo, ha? Bakit po? Baka mabutikot kami siya. Ay, hindi naman. Hindi naman, opinion nyo yan eh. Opinion nyo yan eh. Kasi Bakit po? Sa akin po kasi parang mas po siya ngayon eh. Mas nararamdaman po namin si Mayor Vico kahit po taga Maynila po ako. Gain. Parang random po yung presence niya compared po kay VP sa Pasig po ba? Oo, kahit Pasig, kahit hindi ako taga Pasig, parang nakikita ko po na transparent po siya sa mga tao po na po siya talaga, responsive po siya kapag may mga problema po agad yung mga tao po. Unlike po sa Vice President po ngayon, aside from mga mga confidential issues po gano'n, parang hindi rin po nagpapakita at mga hardest times na kailangan siya. Yun nga po, no, kung sakasakaling yung batas na yan ay mangyari,